All the time He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Yes, sabi po sa awit 139 verse 3, ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Kaya magstayo po tayong lahat at tayo manalangin. Lord, on this blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive you. May your word today inspire us. And may the Holy Spirit strengthen us to live out your will with love and mercy the week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Kaya ngayong umagang pong ito, atin pong awitin ang salamat-salamat upang magpasalamat sa ating Panginoon. Bakit ako'y pinili
walang kaya mo. Let us sing Wala Kang Kapilan. Awitin ko ang lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilalawanan ang kailangan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilalawanan ang kailangan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilalawanan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Dear Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking to live in our love and devotion to you. Fill us with your Spirit, that we may love you with all our hearts, souls, minds, and strengths. Help us to seek your guidance and to follow your will. May your love overflow in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating responsibility, basahin ang Ephesians 6, verse 13 to 18. Iya't gamitin ninyo ang kasuotang pantikman mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging tayo, ibigay sa inyo ang sinturon ng katuan. Diyos o sinigit ang maluti ang katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan.
Lagi ninyong galingan ang pananampalataya sa makakasalanan. Bibigyan ng kalasal. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amin kayo sa lahat ng pagkakataon, uminig at sumama sa pagtulay ng Espiritu. Lagi kayo magiging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng bulan. To God be the glory. Ready, sing. To God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His an atonement for sin, and opened the life that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that no man from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has done us. Great things He has done. And great our rejoicing through Jesus the Son. The purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masunod sa gulo. May I call on Pastor Arnold Bosses for prayer. Let us pray.
Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin sa umaga po ito. Kami muling narito, Panginoon, upang patuloy na ikaw ay purihin at sambahin, upang patuloy, Panginoon, na makipag-umiit, Panginoon, sa oras na ito sa ibang. Kami lumalapit ng may mga pag-umubang puso at patuloy na dumadalangin, Panginoon, na sa umaga ito kami po'y makapagbalak ng iyong banal na salita, Panginoon, na kung saan ang aming mga buhay spiritual ay patuloy na lumakas, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng unawa hindi sa iyong mga salita, Panginoon, sapagkat kung kami lang, O Diyos, ay may mga bagay na hindi po kami maintindihan. Pero kami naniniwala na sa tulong ng iyong banal na Espiritu na nasa aming puso at nasa aming buhay, ay bibigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman upang maintindihan ang layunin mo, upang maintindihan, Panginoon, ang nais mo parating sa amin sa umagang ito, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito kami po'y lubos na nagagalak sapagkat kami ay binigyan mo muli ng isang panibagong buhay, isang kalakasan, Panginoon, na kung saan kami masigla, kami ay masaya na naririto sa iyong bahay isang araw. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Salamat din sa mga blessings na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. At patuloy mo namin pinadalangin na sa umagang ito ay pangunahan mo po kami, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso't isipan upang patuloy kami, Panginoon, na makaunawa at nawaan mong distraction sa amin ng kaaway upang kami ay hindi makapakinig ay wasakin mo, Panginoon. Loobin mo, Diyos, na ang iyong Espiritu, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng interes na kami, Panginoon, ay makapakinig ng maayos. Kami, Panginoon, ay makaintindi, Panginoon, ng iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang aming kaaway ay laging inaagaw sa amin ang mga pagkakataong tulad nito. Laging may mga bagay siyang ginagawa upang kami madistract. Pero sa umaga nito, Panginoon, I pray in the name of Jesus na magtatagumpay ang iyong gawain, na magtatagumpay ang iyong layunin sa aming mga buhay. Kami pong Ama lingkod ay patuloy na humihiling at humingi sa iyo, Panginoon, ng karunungan na ang iyong kalooban ang siyang masunod at hindi po ang sa amin, Panginoon. Iyo pong puspusin ang iyong banal na Espiritu ng iyong lingkod sa umaga nito. Ganun din, Panginoon, ang mga tagapakinig ng iyong mga salita. Even Lord, sa aming mga kapatiran na wala pa po dito, patuloy mo sila, Panginoong, ingatan, at kung sila man, Panginoon, na hindi makadalo, panalangin namin, O Diyos, na sila ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay purihin at sambahin. Lalo tigit, Panginoon, sa pananambahan nito ay hindi kami mawala, kundi kami ay magpatuloy hanggang sa iyong pagkakas. Salamat, O Diyos. Ito pang aming samadalangin in Jesus' name I pray. Amen. Amen. God is good. And all the time, God is good. Tunay sa magandang panahon, kung saan ay yung lahat ay narito upang patuloy na makinig na salita ng Diyos at atin na na-enjoy natin yung mga blessings ni Lord na pinagkaloob niya sa atin. Alam niyo po, ang Panginoon ay napakabuti. Alam niyo po na ang Panginoon ay may gagawin sa atin sa isang bagong taon nito sa 2026. I hope na ang inyong mga New Year's resolution ay lalo pang lumabo, lalo pang tumatag ang inyong pananampalataya sa Panginoon at i-desire na siya ay higit ninyong mga kailangan. Minsan, ang Panginoon po ay may mga bagay na hindi ka maintindihan hanggat hindi ka sumusunod. Pero habang sumusunod po tayo sa Panginoon, yung mga bagay na hindi natin maintindihan ay maiintindihan po natin sapagkat may waga po ang salita ng Diyos. Tayo ang purpose natin dito sa mundong ito ay sundin at sumunod sa mga utos ng Panginoon, gumawa ng kabutihan, hindi dahil sa tayo mabuti, kundi dahil yun po ang ating purpose. So kung alam mo yung purpose kung ba't ka tinawag ng Panginoon, nawa sa taong ito ay bigyan mo ito ng halaga o bigyan mo ng value sa buhay mo
yung pagsunod mo sa Panginoon. So, ganun pa man ay salamat sa Panginoon, tayo ay naging matagumpay sa buong isang taon na lumipas. Tayo ay pinagbala ng Panginoon. Para po sa ating topic, ang topic po natin ay nagsasabi po, be a Bible reader. As a Christian, as a followers of Christ, tayo po ay dapat maging laging nagbabasa ng Biblia. At sana sa New Year's resolution nyo, isa ito sa inyong resolution na ngayong 2026 ay ako ay magiging Bible reader. So bakit kailangan natin na maging Bible reader? Kasi una mga kapatid, hindi mo kayang sundin ang utos ng Panginoon kung hindi mo babasahin yung Biblia. Sabi ko nga, mahiwaga ang Biblia na minsan sa Panginoon marami kang hindi maintindihan, pero kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, yung mga bagay na hindi maintindihan ay atin pong maunawaan. So yung text na ating ginawa dyan ay sa 2 Timothy 2:15 sa King James Version. So kung kayo po may mga Bible, ay inaanyahan ko po pumunta kayo na tumayo at makipagpas sa amin bilang magbibigay galang sa salita ng Diyos sa 2 Timothy 2:15. Atin pong tumayan kung ano yung sinasabi. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat igaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Wait lang. So, yun nga po. So, pwede lang po tayong makaupo at patuloy natin pagbulibilayan ang salita ng Diyos. So, kung ating mapapansin, dito po ay itinuro ng Bible at sinasabi ng Bible, sikapin mo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, paano nga ba tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? So, upang makilala natin ang gusto, ang ating sinasamba at sinusunod, kinakailangan po na tayo po ay maging palabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay book of instruction. Nagigits mo natin yung kapag sinabi pong instruction, so itong salita ng Diyos ay instruction ng Panginoon sa atin upang masunod natin ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Pag pumili po kayo ng TV, di ba mayroong instruction? Nakalagay doon kung paano mo siyang gagamitin. Kung paano kung saan mo siya isasaksak, yung lakas ng voltahe, no? Yung 110, hindi mo pwedeng isaksak sa 250. So may instruction, may nakalagay. So nagagamit natin yung mga appliances ng maayos because of instruction na nakalagay doon bago natin siya bilhin. So ganun din, magiging matiwasay at mabuti ang buhay ng isang Kristiyano kung siya ay palabasa ng Biblia. So sabi nga po dito sa ating introduction, believe in a generation that owns Bible, but rarely opens them. Many are religious, emotional, and active, yet biblically ignorant. So makikita po natin, sinabi po doon yung biblically ignorant. Scripture warns us that ignorance of God's word leads to deception, weaknesses, and error. So minsan, sabi po ng ating introduction, maraming mga religious, no? Pero ito'y nakabase lamang, sila mga active, yet not biblically ignorant. Hindi po sila nakabase sa Biblia. So minsan, akala natin napakabuti nating tao, pero kung ating titignan, dapat yung buhay natin ay nakasentro kay Lord Jesus Christ. And then, yung instruction na dapat sinusunod natin ay yung nasa Bible. Na kung saan, no, sabi doon, yung pagiging ignorante sa salita ng Diyos ay magdadala po sa atin ng deception, weaknesses, and error. Yan yung, kung makikita natin na minsan yung mga taong
walang pamantayan sa buhay, walang tamang pamantayan. Ang karamihan po sa kanila ay nasasadlak sa kabahamakan dahil ayaw nilang sumunod sa instruction. Sa pinakamadaling instruction yung ating mga nanay, no? Yung ating mga magulang, yung ating mga tatay. Once na tayo ay sinasabihan, pinapayuhan, kailangan active yung mind natin, yung heart natin, na sundin sila kasi para yun sa ikabubuti natin. Pero kung yung mga magulang, sabi nga ng Proverbs, anak, tingin mo ang aking payo, no? Na kung saan doon ay pinapakita na napakahalaga ng payo sa isang anak. Once na in-ignore natin yung mga advice ng ating mga magulang na nagmamahal sa atin, ano minsan yung nangyayari? Nawawasak ang buhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-ignore nila doon sa mga payo ng kanilang mga nanay. Imbis na sila ay makinig, imbis na igalang nila at respetuhin yung sinasabi ng kanilang mga magulang, nagre-rebelde pa sila. Dahil akala ng mga kabataan, yung sinasabi ng magulang ay tutol sa kanilang kagustuhan. Yung mga kabataan minsan wala pa silang sapat na kakayahan para intindihin at unawain yung mga nangyayari sa mundo. At yung ating mga nanay, ang experience niyan ay malawak na. Marami na silang pinagdaanan, simula nang sila isilang, sila naging nanay, marami na silang experience. And then yung experience nila ay kanilang sinishare sa atin upang maging tama ang pamantayan ng ating buhay. Upang tayo ay maging masunuring anak. Upang tayo ay hindi mapahamak. Kasi unang desire ng mga magulang, dito po sa ating mga kabataan, kayong lahat ay mapabuti. Kaya sinisikap ng ating mga magulang na kayo ay pangaralan upang maitumpak ang inyong mga landasin. Sapagkat ayaw ng mga magulang na makita kayo na kayo ay namumuhay sa inyong sariling pamantayan, karumpukan. At minsan, tingnan nyo yung mga kabataan ngayon na hindi sumusunod sa mga nanay, tatay nila, maaga silang nagkakaanak, maaga silang nagiging tatay, maaga silang nagiging nanay, and then ang buhay nila wasak dahil sa hindi pagsunod sa instruction. Ganun din po sa Panginoon. Kapag tayo po yung ignorance, walang masyadong alam sa salita ng Diyos, ano po yung nangyayari sa buhay natin? Ang sinasandigan natin yung sarili natin, yung ako, yung kakayahan ko. At ang sabi po ng ating introduction, kapag tayo ay hindi sapat ng ating kaalaman sa salita ng Diyos, ay magdudulot ito o magdadala ito sa atin ng weaknesses and error. Kaya minsan yung mga buhay talaga natin, kahit na tayo ay Christian, ay parang ang gulo pa rin, parang wala pa rin sa align ng Panginoon, wala pa rin sa kalooban ng Diyos, because minsan wala talaga tayong time na pag-aralan ng salita ng Diyos. Nag-aasa lang tayo, every Sunday makapakinig tayo ng preaching ni Pastor. Parang yun lang yung lupod natin spiritual. Pero hindi tayo gumagawa ng sarili natin, minsan sa atin, nakakalimutan natin mag-devotion. Mag-aral ng salita ng Diyos. Parang ang pinaka, na lang natin, Sunday naman, nag-preach naman si Pastor, doon na lang ako makikinig. And then ang pinakamalungkot dito, pag na-distract ka pa sa preaching ni Pastor, mas lalo tayong malalaman. Kaya minsan, yung ating buhay, kahit na matagal na tayong Christian, matagal na tayong umaatin sa Diyos, ganun pa rin, walang transformation because ikaw mismo ay walang kaseryosohan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, mayroon tayo ditong 5 punto na makakatulong sa atin upang tayo ay maging Bible reader. So, ano yung mga tulong dito sa atin? So sabi dito, 5 biblical reason to be Bible reader. Number 1 is discover God's mind. So, ito pong magiging palabasan natin ng Biblia ay nadi-discover natin yung salita ng Diyos. And then sabi po sa Isaiah 55:8, bukas po. Sa ating mga Bible dyan, kung kayo may mga Bible, sa aklat po ng Isaiah, chapter 55, verse 8.
Dito po ay malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So makikita natin dito, mga kapatid, na madidiscover lang natin yung Panginoon, makikilala lang natin ang Panginoon ng higit sa lahat kung tayo ay magbabasa ng Bible. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, yung inyong kaisipan ay hindi ko kaisipan. Yung inyong mga plano, yung inyong mga kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Minsan, ang dami-dami mong plano sa buhay. At lahat yan minsan ay puro mabuti lahat. Pero naisip mo ka na yung mga plano mo ay idulog mo sa Panginoon. Sabihin mo ng Lord, itong pakba, tama ba itong plano natin? So kapag kulang mo tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, hindi natin minsan ikinukulik yung Word of God sa sariling mga plano natin. Kaya kapag tayo po'y nabigo, nasasaktan tayo, nagtatampo tayo, yung heart natin, sumasama yung loob natin, dahil minsan ang ugali mo ng tao, ayaw ng tao na laging nabibigo. Pero kapag ikaw ay guided ng Word of God at na-discover mo yung kaisipan ng Diyos, minsan kahit na mabigo tayo, meron pa rin tayong joy, meron pa rin tayong lakas para bumangon at ipagpatuloy ang buhay natin. Kahit na mayroong kabiguan ay masaya pa rin tayo, at sa mga kabiguan na yun hindi tayo napupulta, kundi nagkakaroon tayo ng mga aral sa buhay dahil sa kabiguan na naranasan natin. At minsan ayaw na natin maulit yun. At magagawa mo lang yan kung ikaw ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita mo yung solusyon, makikita mo yung mali mo kung bakit hindi ka nagtagumpay. At doon ay ating marirealize na kailangan mo talaga si Lord. Sabi ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and you will be succeed. So napakahalaga na malaman natin na kailangan nating i-commit sa Panginoon yung lahat ng bagay ng mga plano natin, kasi yun yung gusto ng Lord. Laging gusto ng Panginoon na i-consult natin sa Kanya yung lahat nating mga plano para maging successful. Ngayon, kung tayo po ay hindi Bible reader, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, paano natin itutuwid yung mga pagkakamali natin? At paano natin ma-destroy yung sakit ng kalooban, ng bunga ng kabiguan natin kung hindi natin abot ang kaisipan ng Diyos? Kapatid, napakahalaga sa isang Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia. Sapagkat ito po yung instruction. No? Parang pag binasa mo ito, ay lahat ng nakalagay dito ay para sa ikabubuti mo. Katulad nga ng isang appliances. Once na hindi mo siya binasa yung instruction kung paano siya gamitin, hindi mo siya magagamit ng maayos dahil hindi mo alam. Kahit na gustong-gusto mo yung isang bagay, kinakailangan mo muna siyang pag-aralan para magamit mo siya, para mapakinabangan mo siya. Yung isang bagay, pag-aaralan mo muna kung paano siya paganahin. Kahit pag may sasakyan ka, di ba? May instruction yan. Na kaya ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong pindutin, ito yung dapat mong para tumakbo siya ng maayos, para magamit mo ng maayos at masanay ka. So ganun din po ang Panginoon, para magamit tayo ng Panginoon, para magbunga, magkaroon ng value yung salita ng Diyos sa atin. Kinakailangan yung basahin ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi doon, kaya dinidilihin mo ang aklat na yun araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasulat doon. So yun po yung sabi ng salita ng Diyos, na para masunod natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, kailangan mong basahin ang salita ng Diyos. Kaya minsan, alam niyo po mga kapatid, yung paglago sa spiritual nating kalagayan, yung kaalaman natin patungkol sa Diyos, kinakailangan na laging marami tayong alam, kinakailangan lumalago tayo, at kailangan intensyon mo talaga yan na dapat mong gawin at dapat mong suriin ang salita ng Panginoon.
Maganda rin naman kung tayo ay nakikinig ng preaching ng Panginoon, ng pastor, pero napakahalaga na ikaw mismo ang makatuklas. Para hindi mo masabi, ay pinaglulo lang yata kami ng pastor ngayon na. Diba? Kapag ikaw mismo ang nag-aaral, kapag ikaw mismo ang sumaliksik sa Word of God, at mayroon kang tamang instruksyon, hindi lang yung iyong pananaw ang babaguhin ng Diyos, kundi lahat sa buhay mo ay itutumpak ng Diyos. Sapagkat kapag binasa mo ang Bible, lahat ng nakasulat dyan ay para sa ikabubuti ng tao. Ay mo ba? Kahit hindi ka pa Christian kahit hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, tiyak ko sa iyo, hindi ka mapapahamak kapag sinunod mo ito. Kahit hindi ka pa baptist, pag binasa mo yung Bible, sinunod mo siya, ginawa mo siyang instruction, tiyak ko sa iyo, hindi ka mapapahamak. Yung ano natin, yung title natin na baptist, pangalan lang yan Pero yung nilalaman lang yan is si Kristo at ang salita ng Diyos. Akala natin kapag sumimba tayo, ayos na. Akala natin yung baptist isang religion. Yung pagiging isang baptist po natin ay isang paraan ng Diyos para siya ay iyong nilalaki. Kaya marami pong naliligaw, kaya marami naluloko because of ignorance. Dahil hindi wala silang masyadong alam sa Bible. Pero kung ikaw ay magiging Bible reader, pag-aaralan mo yung Bible, ako'y naniniwala na kayong lahat na naririto ay siguradong mayroong mas matalino pa sa akin pagdating sa Bible. Kasi sa Bible, hindi ko pagalingan yan. Nakadepende yan sa Espiritu mo, nakadepende yan kung gaano mo sinusunod ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, kahit hindi ka pa baptist, kahit hindi ka pa Christian, pag sinubukan mong sundin at gawin instruction ng Biblia, hindi ka mapapahamak. Sapagkat ito po ay nagtuturo ng kabutihan. So yun po yung sabi ng Isaiah. Kaya sabi ng Isaiah, yung isip nyo, hindi ko isip. Yung kaparaanan ninyo is hindi ko kaparaanan. So ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa talaga ng buhay natin. At once na yung isang Christian ay lumihis sa pamantayan ng Diyos, kapahamakan ang kanyang dadanasin. Kaya, ang sabi ng Diyos, hindi ko isip yung isip nyo. Kaya, ang tao ay kailangan ang Diyos. Dahil kapag ang tao walang Diyos, wasak ang kanyang buhay. Pero yung Diyos, kahit walang tao, mananatili siyang Panginoon. Nagits natin, mananatili siya Diyos, mananatili siyang makapangyarihan, kahit wala ka. Pero, pag wala ang buhay mo sa salita ng Diyos, wasak. At marami na yan, maraming experience na sa buhay natin yan, na hindi tayo sumisimba noon, na wala tayong relationship sa Panginoon. Tingnan niyo yung buhay natin ninyo noon. At ngayon, i-compare nyo ngayon na kayo nakakilala sa Panginoon. At makikita nyo, meron talaga siyang pinaggalito. Kasi yun po yung bunga ng papanggalingan ng salita ng Diyos. Number 2, sabi doon, pakisulat na lang yung ibang mga verses na ginagamit natin. Sabi doon, decrease life's mistake. So sa Matthew 22, verse 29, buksan niyo po yung mga Bible, kung kayo po yung mga Bible dyan. Hindi kaya yun yung kopya kasi ito po ay napakahalaga sa atin. Matthew chapter 22, verse 29. Sinasabi mo dito, sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip ninyo. Palibasa hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
So, makikita po natin dito mga kapatid, na ito yung sitwasyon na ito ay yung ang Panginoon ay hinahanapan ng kamalian ng mga Pariseo, ng mga Pariseo. So sabi niya, maling-mali kayo sapagkat sabi niya, maling-mali ang iniisip ninyo, malibasan hindi ninyo naunawaan ang kasulatan. So ano yung naisiparating ng Panginoon? Yung mga bagay na iniisip natin, yung mga bagay ng mga negatibong iniisip natin ay bunga yan ng walang sapat na kaunawaan sa kasulatan. Kaya minsan, di po ba minsan, kahit tinuturuan tayo, may mga pagkakataon, maniwala mo. Oo, maniwala mo. Pag ako'y tumanggap sa Panginoon, ako'y ligtas. Diba? So, kung gusto mo talagang matiyak na ikaw ay ligtas, kung gusto mo talagang matiyak na kapag ikaw ay namatay ay pupunta ka sa langit, you need to read the Bible. Kailangan mong basahin yung Biblia. Kung ayaw mong magpatulong, ikaw mismo, mag-aaral ka ng Biblia. Pag-aralan mo kung ano yung sinasabi na kaligtasan. Kung hindi ka kumbinsido sa mga nakakapakinggan mo, sa mga preaching, sa mga turong nakikita mo, ikaw mismo. Lahat po tayo may talino. Lahat po tayo pinayayaan ng Diyos. At lalo tigit kapag inaral mo yung Bible na meron kang Holy Spirit, doon mo maintindihan na totoo ang sinasabi ng Diyos na mayroong kaligtasan. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus palibasan hindi ninyo naunawaan ang kasulatan, di ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi maunawaan lang natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kung naunawaan natin ang salita ng Diyos. Kung hindi natin naunawaan yung Word of God, hindi mo maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kailangan natin basahin, pag-aralan ang salita ng Diyos dahil mismo ang Diyos ang magbubukas ng puso at kaisipan natin at siya mismo ang magtuturo sa atin kung paanong babaguhin niya ang ating buhay. At yung mga pagkakamali natin sa buhay natin, maiiwasan. Minsan, maitutumpak dahil ang Biblia po ay nagtuturo ng tamang instruction sa buhay. Minsan, marami tayong mistake sa life natin, sa buhay natin, kahit na tayo yung matalino pa, meron pa rin tayong mga mistake dahil mayroong kulang yung salita ng Panginoon. Meron kulang sa buhay natin, no? Merong hindi kasapatan yung sarili natin kapag kulang yung ating spiritual na kalagayan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nyo kasi naunawaan yung kasulatan. Kaya hindi ninyo naunawaan yung kapangyarihang magbago ng buhay ang salita ng Panginoon. So kapag tayo po mga kapatid ay minahal natin si Kristo at ating pinag-aralan yung kanyang salita at ginawa natin itong pamantayan o instruction sa buhay natin, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na galing kahit galing tayo sa masama, kahit yung buhay natin ay punong-puno ng kasamaan noon, ay unti-unti tayong magta-transform sapagkat babaguhin talaga tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan lang natin magpasakop at yung lahat, minsan na pagkakamali natin, may iwasan yun. Maitutuwid natin yung mga bagay na nagagawa natin pagkakamali sa buhay natin sapagkat itatama po yun ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 9. Pagkabukas mo natin yung mga Bible. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin dinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Yun po yung napakaganda. Yung sabi ko po sa inyo kanina, na kapag habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag tayo po ay guided ng Holy Spirit, ay maiintindihan po natin ang kapangyarihan
ng Panginoon. Kagaya po nung sinasabi ng Colossus 1:9, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubos. Unang lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu Santo. So once talaga, mga kapatid, na maunawaan natin yung salita ng Diyos, malalaman din natin yung kanyang kalooban sa buhay natin. Hindi tayo makakagawa ng mistake. Hindi tayo makakapag-design ng hindi tama. Sapagkat kapag naiintindihan mong mabuti ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sinunod mo, tiyak na ikaw ay mapapabuti. Ang sabi ng Bible, nilikha tayo ng Diyos. Ang unang purpose natin ay gumawa tayo ng mabuti. Tayo ay para sa mabuti upang bigyan ng karangalan ang Panginoon sa buhay natin. So kailangan may desire ng isang Kristyano o ng isang mananampalataya, kailangan niyang manalangin na loobin ng Diyos na maunawaan niya ang salita ng Panginoon, na maunawaan natin yung karunungan ng Diyos sa buhay natin, at once na yan po ay naintindihan natin at sinunod natin, tayo maintindihan po natin na tayo ay hindi para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. So sabi doon, victory is like wisdom. And then next, number 3, declare your desire for God. So kapag tayo po ay malalim sa salita ng Diyos, kapag naiintindihan natin ang salita ng Panginoon, nati-declare natin sa buhay natin, at maididesire natin na lahat ng gagawin natin ay para sa ikararangan ng Panginoon. Psalms 14:2 hanggang 3, pakibukas mo sa inyong mga Bible. Awit. Nandyan po ba kayo? Amen. Sabi po dito, magmula noon ang lupaing Juda ay naging dakang banal at bansa ng Israel. Ginawa ng Diyos na sariling bayan. And then, ang dagat ng tambo ng ito ay makikita, nagbigay ng daan, magkabilang panig. Sa 2 Timothy 2:15. Dito po tayo sa New Testament, 2 Timothy 2:15. Yan ang pinaka-team verse mo eh. Naka-text verse. Sabi po dito, ay ito po yung ating binasa kanina, yung ating pong text verse. Sabi po dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So dito po, kailangan na i-desire natin na tayo po ay maging tagapagturo ng katotohanan hango sa Biblia. No, hindi po hango doon sa mga nakasanayan nating mga sabi-sabi na kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin ito, para i-bless ka, kailangan mong mag-ganun, kailangan mong mag-ganito. So tayo po ay tagapagturo, hindi lang po ito sakop ng pastor, kundi lahat tayo ay dapat marunong magturo ng katotohanan ng buhat sa Bible. Dapat tayo po ay tagapagturo ng mga katotohanan ng Panginoon at hindi hango doon sa mga sabi-sabi o doon sa mga pamahiin. Kundi dapat nating sikapin na tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan bilang mga mananampalataya ng Panginoon. So, i-declare your desire
for God. So dapat yun yung ating i-desire, no? Na tayo ay matuto sa salita ng Panginoon at ma-share natin ito sa kapwa natin upang sila ay magkaroon din ng tamang pamantayan. So napakahalaga na bilang isang Kristiyano ay dinidesire natin. So ngayong 2026, ano yung plano mo sa buhay mo bilang isang mananampalataya? Ano yung desire mo? Dapat ang i-desire natin ay magamit tayo ng Diyos, mapakinabangan tayo ng Diyos sa abot ng ating kakayanan. Kasi alam nyo kapatid, gustong-gusto tayong gamitin ng Panginoon. Kaso lang si Lord, hindi talaga siya namimili. Hindi niya na tayo pinipilit. Hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng desire, yung puso natin, na kusa tayong maglingkod. Para po sa ating mga young people, para po sa lahat, habang bata pa tayo, no, i-desire natin na tayo ay makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi alam nyo, yung buhay nyo, gustong-gusto niyong gamitin. Gustong-gustong gamitin ng Panginoon yung buhay natin sa abot ng ating kakayahan. Pero minsan, hindi lang natin dinidesire. Kaya ang nangyayari, nagpipinding tayo. Minsan, parang nawawalan pa ng halaga yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kapag meron kang ministry na dapat mong gampanan para sa Panginoon, kinakailangan loyal ka. Kailangan may halaga sa iyo yung bawat pagkakataon na gawin mo ito para sa Panginoon. So sa ating po mga young people o sa ating mga praise and worship team, mga kapatid, tayo ay itinalaga po ng Diyos sa larangan ng pag-awit, sa larangan ng pagtugtog para pangunahan ang pag-worship sa Panginoon. Kaya ngayong 2026, i-desire natin na ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Na kapag ang araw na yun ay para sa Diyos, ibigay ito para sa Diyos. Ibigay mo yun para sa Panginoon. Na kapag yung araw na yun ay dumating, andun kayo bilang para ganapin ang kalooban ng Panginoon para papurihan siya. Kasi gustong-gusto na tayong gamitin ng husay. Pero minsan, dahil hindi natin wala tayong sapat na kaalaman sa Bible, akala natin simple lang. Kapatid, lalo doon po sa ating worship team, mag-commit po tayo ng buhay para sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung ating church ay walang mangunguna. Huwag nating hayaan na yung church ay walang manganganta. Kasi meron may talent. Mayroon tayong talent na binigay ng Diyos para gamitin para sa Kanya. At kapag dumating po yung time na kailangan na natin practicein, kailangan na kayo ng Diyos, kung time dapat nandun tayo. Huwag natin sabihin, church na yun po ay ministry na dapat gampanan ng pinagkatiwalaan ng Diyos. Kapag nasanay tayo doon sa ministry na ibinigay sa atin, yung pagiging isang pastor is ministry yan. Kaya hindi mo dapat yan ipagpalit sa kahit na kanino ka man. Yung pagiging isang leader, ministry yan. Magkakaiba lang tayo. Ako, pastor, kayo yung leader. Magkakaiba lang tayo ng ginagampanan sa church. Pero lahat po yan ay para sa ikabubuti ng Panginoon. Hindi, kailangan natin i-declare at i-desire na kailangan itong gampanan kasi hindi ito utos ni pastor Ito ay utos ng Diyos. And then yun nga yung nagiging problema na kapag tayo hindi Bible reader, hindi tayo nagbabasa, wala tayong devotion para okay lang sa atin yung lahat. Alam niyo mga kapatid, may isang kwento. Kwento ng isang buhay ng yung people na committed sa Panginoon. Siya lang mag-isa doon na Christian sa bahay nila. Yung young people na ito, nakilala ng Diyos at meron siyang mga talent, napakadami. Ang galing niyang kumanta, magaling siya magtugtog ng instrument. So nung nakilala niya ang Diyos, ay yung kanyang pagtugtog,
kanilang talent, yun yung kanilang ikinabubuhay. Yun yung kanilang ginagawa. Tumutugtog siya sa club, tumutugtog siya sa mga bar, kumakanta siya. Sa edad ng 19, nakunat na siya sa lahat ng kamundo. Pero talented siya. And then dumating yung time na nakilala niya ang Panginoon. Nung makilala niya ang Panginoon, nalaman niya agad kung saan, kung ano yung duty niya. Lumago siya sa Panginoon, nalaman niya na siya may talent, nalaman niya na yung talent ko pala, para pala ito kay Lord. Para pala ito sa Panginoon. So, ang ginawa niya, kasi Christian na siya, naglingkod siya sa Panginoon, isinurko niya sa Panginoon lahat sa kanyang buhay, and then ang unang naging kalaban niya, pamilya. Sabi ng nanay na, anak, paano pa tayong kakain? Hindi ka na napunta sa mga ganun. Paano na yung pag-aaral ng kapatid mo? Hindi ka na napunta sa mga ganun. Alam niyo ang sagot niya? Sabi ng anak sa kanyang nanay, ang Diyos ko ang magpapala. Yun yung laging sinasabi. Ngayon, nagalit sa kanya, pinalayas siya. Kasi ang tingin sa kanya ng pamilya na wala nang pakinabang. At parang asiwa. Kasi pag kumakain siya sa bahay nila, nag-pray na siya, nagbabasa na siya ng Bible, gumigising siya ng maaga para kuplakin lang ng Bible, nagkatid-atid naman, hindi niya yung ginagawa. Alam niyo mga kapatid, ang sabi nung tao yun, nung ako ay umuwi ng alas 2, alas 3, alas 4, tuwang-tuwa ang nanay ko. Kasi meron akong may abot, pero nang bumigising ako ng alas 3, alas 4 para magbasa ng Biblia, galit yung nanay ko, nagdadabo. And then dumating sa point, sabi niya, Lord, paano yun? Susunod ako, magkakagalit ako sa iyo. Yung kanyang talent, kanyang ginamit sa Panginoon, kahit na sa pag-uwi niya sa bahay niya, parang hindi siya pinapansin, parang hindi siya pamilya, nagtuloy-tuloy lang siya. And then, hanggang sa nakilala niya yung isang mayaman na nalingkod ng Diyos. And then sabi niya, brother, total may talent ka. I-share mo naman yung talent mo sa mga church. Magturo ka sa mga church. Mag-i-sponsor ako sa iyo. Hindi tinanong nung isang worship leader na magkano ang support, magkano, basta siya sumunod. Sabi na, Lord, ay paano yun? Sumunod siya. Sabi nung isang, i-share mo yung talent mo sa mga church. So, nagturo siya sa mga church about music. At lahat na kanyang tinuruan, naging maganda yung flow ng pag-worship sa Panginoon. Kasi tinisaya niya na hindi lang matuto itong mga kabataan ito, kundi matuto talaga ng pag-worship sa Lord. At lahat po yun nangyari. And then nagulat siya. Kasi umalis siya sa bahay na pag-uwi niya. Alam niyo, sabi ng nanay niya, anak, tama nga yung sabi mo. Kahit na wala ka, ang Diyos yung magpapala. Alam mo ba, may dumarating sa amin ng mga pagpapala at nakita ng isang mga kanto na yun na yung kanyang family is umunlad sa buhay, nagkaroon ng puting business, sa tulong din sa pagpapala dahil nagamit siya ng Panginoon sa larangan ng pagmusik. At siya po ay nagpagamit ng gusto sa Panginoon. At nakita niya yung mga blessing na dumadating sa family niya. Siksik, liglig at umaapaw talaga. Dahil ang Diyos talaga ang magpapala sa atin kapag pinagamit natin yung mga talent natin sa Panginoon. And then, i-decide natin na ito'y para sa Panginoon. I-declare natin na sa buhay natin na anong mayroon ako, ito'y para sa Lord, ito'y para sa Panginoon. At bigyan natin ng halaga o value yung oras na tayo ay gagamitin ng Panginoon. Mga worship leader, worship din ng specific, kayo ay manalangin, ipag-pray nyo, mag-pray kayo, magkaroon kayo ng devotion, at i-desire ninyo na Lord, sana maging effective pa ako. Kasi minsan si Satan, ayaw niya na mag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga kabataan natin, di ba, yung mga mobile game, yung mga mobile game, di ba, minsan, ang dami-dami nating oras na nabububul dyan. Pero yung pagbabasa ng Bible, hindi natin nabigyan ng oras. Alam niyo po yan, habang tayo po ay nag-games, may invisible na kagamitan dyan si Satan na nakatali sa inyong mga kamay.
Habang kayo'y nagagano ng cellphone, nakakadena kayo na. Hindi niyo makita. Kasi nakakadena nga kayo sa spiritual na kalagayan. Kaya kahit Kristiyano, nakakalimutan magbasa ng Biblia dahil sa sobrang pag-games. Kahit mga Kristyan, nakagapo sila, hindi nila alam na nakabanding sila. At namamalaya nila yung oras, antok na sila, hindi na sila nakakapag-pray, hindi na nakapagbabasa ng Bible, hindi na nagdi-devotion. Is worship leader tayo. Ginagamit tayo sa church. Be careful, mga kapatid, na minsan sa buhay natin, hindi talaga tayo papayagan ni Satan na lagi siyang, kasi yung mga kanta, at lalo kapag tayo anointed, kapag tayo nakariting yung spirit natin, yung mga kanta na ating ginagawa at isinisigaw ay parang sibat na nagpapatahimik kay Satan. And then, yun po dahil kung bakit pinibless tayo ng Diyos dahil tayo ay nagagamit ng Panginoon sa Kanyang ministry. Mahalin natin yung ministry. Hindi po yan biro-biro. Ikaw din ang magsasuffer yan kapag pinabayaan mo. Kasi hindi naman talaga si Pastor ang nag-pinpoint sa inyo yan, kundi ang Diyos mismo ang naglagay. Kasi alam ng Diyos na may kakayahan ka dyan. Ang kailangan lang maging dedicated tayo at i-desire natin na ito ay para sa Panginoon. Para sa Lord. And I hope ngayong 2016, baguhin natin yung style natin. Kapag kailangan tayo ng Diyos, i-prepare natin yung ating sarili. Simulan mo na mag-devotion, simulan mo na maging Bible reader ka para malaman mo yung kalooban ng Diyos, yung kahalagahan ng pagiging isang music ministry. Kaya po yun, yung pamilyang po yun na nagsimula sa tagatungtong sa isang mga bar. Ngayon po sila'y matiwasay ng mungay at payapa dahil sila po ay pinagpala ng Diyos kasi mayroong isang nakakilala sa Panginoon na siya pong ginagamit upang palawakin ang gawain ng Diyos. And then ang pinakamagandang regalo pa sa kanya ng Panginoon, yung lahat na member ng kanyang pamilya ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan lamang po ng gitara. Kaya napakahalaga yung instrumento na ginagamit mo, na hinahawakan mo, pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Pwedeng gamitin yan sa buhay mo. And then next, number 4, deeper your spiritual life. So ito yung napakalaga. Tayo po ay magkakaroon ng malalim. So, sa explanation ko, sabi ko, the spiritual growth does not comes from rituals, not from the world. So yung pagiging natin, yung pagiging malago natin Kristiyano, hindi po isang ritual yan. Noon narasanin nyo, parang nag-ritual ka ng amang. Hindi po ritual. Yung paglago natin ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya huwag mong sasabihin, nagdi-diffusion ka, nagre-ritual, parang nagre-ritual ka, parang nag-ano kayo. Hindi po. Yung sabi ko, spiritual growth does not come from rituals, but ang sabi mo from the Word. So, yung paglago natin, yung pagkakaroon natin ng pagkaintindi sa salita ng Diyos, at yung pagkakaintindi natin kung paano tayo ginagamit ng Diyos, ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo ay isang buong worship team, wag po ninyong hayaan. Kung maaari nga dito sa atin, bago kayo kumanta, bago kayo umakyat sa gitna, magtipon kayo, mag-pray kayo, kumuha kayo ng isang leader na magbabasa ng isang salita ng Diyos para tapos mag-exhort sa inyo kung ano yung ipaparating ng Diyos sa inyo. Kaya dapat yung mga worship team maaga yan dahil sila yung nangungunang nag-pray sa loob ng simbahan para yung flow ng Holy Spirit ay maranasan ng bawat isa. Alam niyo po minsan, kaya ang labas natin, sorry po sa salitang gagamitin ko, pero kailangan po sabihin, minsan parang performal yung labas natin. Dahil sa totoo, hindi ka ready. Yung puso mo hindi ready. Kaya minsan, parang performer tayo. Kaya minsan, kapag tiyak mo na parang walang sumusunod sa awitin mo. Parang walang ano. Di ba? Pagbaba ng pulpito ito, minsan parang ang bigat ng loob mo. Kasi walang pagkakap, parang walang presence ni Lord. Kasi ano mo, hindi tayo prepare. Ginagawa lang natin yun kasi kailangan sanding. Kailangan tumagkapo. Pero kapag ginagawa natin yun para sa Panginoon at para maging malalim yung ating spiritual na buhay,
magiging maaga tayo. And then, sa ating worship team, magkaroon kayo ng parang isang leader. And then, mag-set kayo ng time. Halimbawa, sabihin Brother January 8, nandun na tayo. So, ano gagawin natin dito? Pwede tayo mag-pray, magkaroon kayo ng exhortation. Meron isang mag-lead sa inyo para sa isang exhort sa Word of God, and pray, pag-pray nyo yung mga members, yung mga pastor na tatayo dito sa gitna, and then mapapansin nyo na mag-blow ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kasi, ready ka. Kasi, nakabukas yung puso mo para lumalim ka sa salita ng Diyos. Buksan po natin yung Ephesians chapter 5 verse 26. Sabi mo dito, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. So, nakikita po natin dito mga kapatid, na dapat mayroong paglilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung tubig is to represent water na naglilinis. Kaya mga kapatid, lalo po sa SPCBC worship team, ito na yung pagkakataon ninyo na kailangan ninyong malaman na dapat pag-akyat natin sa pulpit is malinis tayo. Ready yung ating spiritual, ready yung ating body, ready yung ating physical, yung ating mind, and higit sa lahat yung heart natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo performer, tayo ay worshiper ng Panginoon. Tayo ay hinubog ng Diyos, binigyan ng talent para gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. At kailangan yung ating worship team ay malalim sa salita ng Panginoon. Yung kanilang spiritual life, kailangan malalim sapagkat ang sabi po doon sa explanation, spiritual growth does not come from rituals, but from the Word. So napakahalaga yung pagiging isang Bible reader. Kaya, ngayong 2026 mga kapatid, sikapin natin na maging ganun tayo. I-lead natin yung sarili natin upang tayo ay maging tunay na worship leader ng Panginoon. Mahirap at minsan parang nakakahiya sa Lord na hindi tayo prepare. Na yung spiritual natin hindi prepare, yung sarili natin hindi prepare. Tapos aakyat tayo, kaya ang nangyayari. Parang hindi siya, parang walang Holy Spirit, parang wala yung presence ni Lord kasi hindi tayo prepare. Kaya, yung people, sikapin natin na maging spiritual tayo. Lalo tigit, binagamit tayo ng Panginoon. Natural na maging busy kayo. Natural na maraming entrances. Lalo pagdating ng Saturday na kayo magpapractice, asahan nyo na, maraming patipong sa Satan dyan, marami siyang paraan upang ikaw ay i-distract, upang ikaw ay hindi makapractice, upang hindi mo magampanan ng salita ng Diyos. Wag na wag kang pabayag na ikaw ay madaya ni Satan. Kasi normal yan sa ginagamit ng Panginoon. Ako nga, bigyan ko po kayo, nung Sabado, mataas yung lagnat ko. Nilagnat ako, sumakit yung baybang ko, pati yung aking ligil dito. Ang hirap maglakad, nagamit ako ng upuan. Nagamit ako ng upuan para hindi lang mabersa yung baybang ko. Tapos nilagnat ako. Pero hindi po tumaan sa akin, sa isip ko, ay hindi ako mag-bridge kasi ang sakit ng baybang ko.
Alam niyo po kung anong ginawa ko? Sabi ko sa Panginoon kaninang alas 4, Lord, kahit sa pagtayo ko lang, alisin mo ang sakit ng baywang at yung aking lips dito. Kasi kailangan mong tumayo para sa salita. And then, maniwala kayo sa hindi mga kapatid, parang uminom ako ng 3 bitinang. After a minute, yung hirap kong bumangon, biglang pakiramdam kong bumangon. Yung sakit ng baywang ko, hindi na kumirot. Pero may sakit na konti, pero kaya-kaya ko. Dineclare ko na hindi ako magpigilan ng mga ganung bagay. Hindi ako kayang pigilan ng mga simpleng sakit-sakit. Hindi ako kayang pigilan kasi diniserve eh. Sabi ko, Lord, gagamitin mo ko eh. Gagamitin mo ko at the time. Sa Sunday, walang mag-preach, walang maghahayag ng salita mo. Kaya Lord, please, pagalingin mo ko. Kahit mamaya pag-uwi ko, bumalik o mahila. Sabi ko, titingnan ko nga, observahan ko mamaya kung talagang babalik siya. Tingin mo miracle ng Panginoon. Nakatayo tayo dito, hindi po ako nagyayabang para sa Pinoon, yabang naman ni Pastor. Hindi po ako nagyayabang, kundi pinagmamalaki ko, na kaagad-agad ako'y pinagaling ng Panginoon. At maraming beses na yan na nangyari sa akin. Maraming beses na yan. Kaya, young people, lahat ng yung dito mga kapatid, i-declare lang natin na lumalim tayo spiritual at mararanasan natin yung miracle ng Panginoon. Kaya, young people, yung lahat ng leaders sa worship team, talagang minsan nangyayari sa inyo yan. Minsan, magkakaroon kayo ng mga nakapisihan, lalo sa Saturday na magpapractice kayo. May mga mangyayari ganun. Kailangan marunong tayong mag-analyze na mangyayari. Kailangan huwag tayong pa-apekto agad. Kailangan hindi sa hindi. Pupunta pa rin kami kasi worship din kami. Kami ay tagapuri ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, laging mayroong mangyayari once na dinesire natin na paglilingkuran natin ng Diyos. Na gusto natin lumalim, gusto natin maging faithful sa Lord, maraming mangyayari. Kahit nga yung sarili mo minsan kapag gusto mo maging faithful sa Panginoon, gusto mong ibigay ang lahat sa Panginoon, pero sa sarili mo mayroon kang kalaban Pero nagpapatalo lang tayo. Kaya nga yung 2026, young people, yung worship natin, lahat po tayo, sikapin natin, magpanindigan natin, na mapaglingkuran at maging Bible reader tayo upang tayo po ay malaman natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at upang tayo ay hindi magkapit ng kaaway. Kasi si Satan ayaw niyang matuklasan yung hiwaga ng Biblia. Ayaw niyang matuklasan mo yan. Kaya minsan, di ba, tatama rin kang magbasa ng Biblia. Kung kailan magbabasa ka na, saka magpapasawa yung anak mo, saka kakukulitin ng anak mo. Kung kailan nag-pray ka na, saka may pipindot ng ilong mo, may pipitik sa tayo mo. Tingnan niyo po, kasi ayaw ni Satan na matuklasan natin ang hiwaga ng Biblia. Kasi, maaagaw tayo ng Diyos sa Kanya. Tandaan po natin yan. Kaya gagawa siya ng paraan upang tayo ay maging abala. And then last develop godly fellowship. Ito yung napakalang mga kapatid. Yung sinasabi ko, yung tayo po ay magkaroon ng fellowship. James 4:4 o Santiago, sa tuwa natin. Santiago chapter 4 verse 4. Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabi dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay pinakaaway naman ninyo ang Diyos?
ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So, ano po yun? Ano po yung ibig sabihin nun? Minsan tayo pong mga Christian, mas ginugusto natin na maging ka-fellowship yung mga tagalabas. Yung may mga vices, yung mga bagay pa na parang alam natin na magdudulot sa atin ng pansamantalang kasiyahan. Pero alam niyo sabi ng Bible, kapag kinaibigan natin yung mga taong walang relasyon sa Panginoon, yung mga taong hindi, walang pagkakilala sa Diyos, pinakalaban natin ang Panginoon. So napakahalaga yung fellowship na tinatawag. Kaya meron tayo, di ba? Meron tayong Sunday, last Sunday, fellowship. Kaya kung maaari mga kapatid, pag dumating itong ating fellowship sa last Sunday, dito tayo lahat, magsaya tayo kasi ito yung pagkakataon. Biblical po na yung mga Christian is nagpe-fellowship by family. Kasi ang layunin po nito ay ma-develop yung ating pong relationship bilang magkakapatid sa Panginoon, magkaisa, maging close sa isa't isa, at higit sa lahat ay magkaisa sa layunin ng Panginoon. Kasi yan po ay napakahalaga din sa church. Dahil yung buong sambahayan, yung magkakapatiran ay mayroong tinatawag na fellowship. Kaya wag po tayong papayag na wala tayo every last Sunday. Kahit wala po tayong dala, wag po tayo may tayo po ay makapag-fellowship. Siguro naman may dala tayong pamili na kahit isang sardinas. Diba? Basta ang mahalaga doon yung fellowship ng mga Kristiyano, ng mga lingkod ng Diyos. Eh bakit po minsan kapag kahit hindi Kristiyano yung nagyayaya sa atin, sumasama tayo? Parang mas gusto pa natin ka-fellowship yung mga makamundong tao kaysa doon sa mga pinakailangan mo fellowship doon sa mga kapatid mo sa Panginoon. Wag na wag nating sanayin yung sarili natin na hayaan natin na hindi tayo mag-enjoy kasama yung ating mga kapatiran. Kahit iilan-ilan tayo, o hindi pa rin tayo maging masaya kung tayo po'y magkakaisa. Wala pong iwanan mga kapatid. Huwag nating sanayin yung ating sarili na wala tayo every last Sunday. Kahit walang dala, sikapin natin na nandun tayo. Kasi ako'y naniniwala na Sabado pa lang, kahit hindi Sabado, binibless na naman tayo ng Panginoon. Napakahalaga po yun. Yung dalawa is napakahalaga yan para sa ating buhay spiritual. And then, ating conclusion. Sa ating conclusion, sabi, the Christian life cannot live successfully apart from Scripture. Nakita natin, hindi yung ating buhay, hindi yan magiging successful kung hindi nakabase sa salita ng Diyos. In a world of full of traditions, demonstration, and confusion. Dahil dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tradition, mga demonstration, and confusion na parang hindi natin maintindihan. Sabi ko nga, may mga bagay tayo as a Christian na hindi maintindihan sa Panginoon, pero habang sumusunod tayo, ay doon natin naiintindihan ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng confusion. Sabi dito, the Bible remains that final authority, God's will for your today. Is found not a sign, hindi sa mga sign or feeling or human leaders, but in His, ano yung sabi doon? In His word, rightly divided. Sabi doon, all Scripture is given by inspiration of God. Sa 2 Timothy 3:16, dito po tayo magtatapos, buksan po natin. Second Timothy 3:16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinisiyahan ng Diyos. Sabi, all the scriptures given by inspiration of God. At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan.
pagtama sa maling katuruan, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, kung papansinin natin, sabi doon, lahat ay kinasiyahan. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa Biblia ay ipinahintulot ng Diyos upang magamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay isang katotohanan sa pagtama sa maling katuruan. Ibig sabihin, mga kapatid, meron talagang maling katuruan na dapat nating malaman na tanging ang Bible lamang ang magtutuwid sa mga maling aral na yon. Sa likong gawain, pati yung ating mga likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So sa aming scriptures, ang Bible ay nag-train sa atin sa matuwid na pamumuhay. Kaya, be a Bible reader. Kasi hindi magiging matuwid ang buhay mo kung hindi mo pinag-aaralan ang Bible. Hindi mo malalaman ang katotohanan kung hindi mo pag-aaralan ng Bible. Hindi ka maitatama ng Bible, hindi ka maitatama kung hindi mo pag-aaralan ang Bible. At higit sa lahat, hindi ka rin matuturuan ni Kristo kung hindi mo pag-aaralan ang Bible. Kaya napakahalaga na sa ating buhay bilang mga Kristiyano is maging Bible reader tayo. For the benefits na lalo nating makilala ang Panginoon sa buhay natin, maitama yung mga mali nating pananaw, no? Maitama yung mga mali nating na lamang katuruan ay pwedeng itama ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, meron talagang mali. Mayroon talagang kailangan itama sa atin. Maging ang liko nating pamumuhay ay kayang ituwid ng Panginoon. At higit sa lahat, magsanay tayo para sa matuwid na buhay. Ibig sabihin, magsanay tayo na ang instruction natin ay ang salita ng Diyos. At ma-enjoy lang natin at makikilala pa natin ng gusto ang Panginoon. Kaya sa buhay ko ngayon, ngayong 2016 sa Pilipinas mo, simula ngayon, hindi lang ako makikinig kay Pastor, kundi nag-aaral na rin ako ng salita ng Diyos. Kung may mga tanong pa sa sarili mo, paano nga ba yun? Basahin mo yung salita ng Diyos, ituturo ng Diyos sa iyo. Pag uminyo, ano kaya yung sinabi ni Pastor dito? Abasa nga mo. Pagkalanan mo kasi may mga insight pa tayo na makukuha. Para tayo tumibay at higit natin makilala ang Panginoon at para hindi tayo maging papaya sa lahat ng ministry na ginagawa natin sa church, ariin natin ito na tayo ay kagamitan ng Diyos. Gamit tayo ng Panginoon na may buhay. Kaya kailangan be a Bible reader, mga kapatid. Lagi mo pag-aralan sa buhay mo ang salita ng Diyos. At tinitingnan ko sa iyo na kapag sinimulan mo ngayon pag-aralan ang salita ng Diyos, lahat ng mga bagay na patungo sa buhay mo, lahat ng mga bagay na gusto mong maunawaan, lahat ng mga bagay na patungkol sa Diyos at kay Kristo, pati yung kaligtasan na sinasabi ng Bible, maniniwala akong naiintindihan mo. Pero kung yung Bible mo ay hahayaan mong bukbukin at alikabukin sa inyong tahanan, I'm sorry to say na tayo po ay hindi magkakaroon ng sapat na kaalaman din sa Panginoon. Ang tanong, hahayaan mo ba na lagi kang ludlangin ng kaaway? So tayo po ay manalangin. Sa muli, Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa salita ng iyong isigay sa amin. Salamat po sa ang pinag-aralan mo yun, na Panginoon, sa mga lilipas na buwan, mga taon kami ay maging Bible reader. Lagi kami mag-aaral ng mga salita upang huwag kami malinlang, maluko ng kaaway. Upang patuloy kami lumago sa aming spiritual na buhay at upang patuloy na magkaroon kami ng unawa, hinggil sa mga gawain para sa Panginoon. Panginoon, binigyan mo kami ng talino, isip, galing, binigyan mo kami ng malinaw na mata upang makita, Panginoon, at mabasa ang iyong mga salita. Nawa, magkaroon kami ng mas mahabang oras at panahon upang pag-aralan ang iyong mga salita, ang iyong mga espiritual na gawain. Salamat po Diyos sa pagtutuwid. Salamat Panginoon sa pagtuturo.
Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito, kahit hindi ako sa ating bahinihan na po ba yung ating mga youth? Yung ating mga children? Sige po. So kung wala po, ay atin pong awitin yung atin pong bigtin, yung awitin na give thanks. Give thanks, ready sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Heavenly Father, in the name of Jesus, kami may nagpapasalamat sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin sa buong isang taon. Maraming salamat po at na-celebrate po namin ang New Year na masaya at matahimik, masaya ang aming mga pamilya. Maraming salamat po sa mga blessing na amin pong natanggap na kaloob ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa saya, sa gatherings, Panginoon, ng bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat sa amin. At nawa ngayong bagong taon, Panginoon, ay isang bagong simula, ang aming nasimulan para sa iyong gawain. And then, ang bawat isa, Panginoon, ay magpumit at magpagalit sa iyo habang sila, Panginoon, ay naglilipot sa iyo, Lord. Ikaw po ang siyang patuloy na aming pong itinataas at pinagpasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Holy, holy, ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sin
church announcement. So yung atin po discipleship training ay magpapatuloy. Pagka si Brother Marlon po ay nakabili na ng atin pong manual na gagamitin para po sa atin pong discipleship training kasi yung tinuturo ko po sa inyo is natapos na. So kinakailangan po natin ng books na book na pwede namin magpunan ng ating pag-aaralan. At yan naman po ay nabibili sa Christian Bookstore. So kailangan po mag-provide yung ating church ng pambili dyan para mapagpatuloy po natin yung ating discipleship training na ginagawa dito po sa ating church. And then, yung ating pong home and Bible study visitation, nagpapatuloy pa rin. So, magtutuloy-tuloy na po ngayong January. So, siguro po ay start na ulit tayo sa Padiragaw. And then, kasunod po ay kung sino po yung available para po sa ating pong home Bible study. And then, yung ating prayer meeting, magtutuloy-tuloy na rin po yan ngayong January sa Miyerkules ay meron po tayong prayer meeting. So, alam na ninyo po yan, hindi ko na po kayo encourage, alam na po ninyo yan. So, ayan. And then, yung ating pong altar decor or decoration today is Lumala JR and Family. So, salamat po sa inyong okay, sa next Sunday na lang po. So, wala po silang flower decor ngayon and then sa next Sunday na lang daw po sila makalimutan. So, ayan, sunod. Ano pa po yung iba nating announcement? So, yung ating pong Sister Chloe po ay nag-birthday ng kanyang pong 18th birthday. Atin po siyang batiin, no? Sa kanya pong parawan. Atin po siyang kantahan kasi mabuti naman po yung ating mga lingkod ng Panginoon na ginagamit ng Panginoon ay atin po silang batiin. Kamayan kung kinakailangan dahil po sila ay talagang bilang kapatiran ay maramdam po natin yung ating pagmamahal sa Kanya as a sister in Christ, no? Siya po yung ating pong awitin. So, awitan po natin siya ng awitin happy birthday. So, happy birthday to you, Redeem. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sister Chloe, happy birthday. And I hope na matuloy kami blessed ang Panginoon at alam ko na masaya ka sa pag-celebrate kasama ng iyong mga sambayan. Sa Sunday ay sa kanila po na rin siya papanalangin sa kayo. Salamat po sa buhay ni Sister Chloe na siya patuloy na nagpapagagat sa Panginoon. And then, para din po sa ibang announcement natin, ngayon po January, ay ipag-pray nyo na makaumpisa na tayo ng mga house to house, no? Ipag-pray nyo na magkaroon tayo ng mga Bible studies, kasi plano ko po talaga makapag-start tayo ng house to house, no? Yung atin pong mga young people, kung kayo po ay may libreng pagkakataon ay pagpaplanuhan po natin doon sa mga time na wala kayong mga activities, yung mga halimbawa, sa tingin ko ay maraming ngayon, maraming mga holidays. No? So, hindi man ngayong man, pero ngayong taon po ay magsisimula na tayo. Habang nag-discipleship training po tayo po ay magkakaroon ng house to house, no? Pipili po tayo ng isang lugar
para isaturate, magkaroon po tayo ng magsishare ng gospel. Sana po ay maging involved po tayong lahat. Sana po ay makasama. Una ay yung ating mga deacons. Pangalawa, yung ating mga worship team, sila po ay pwedeng sumama sa ating share ng gospel. Uumpisahan po natin ito at gagawin natin ito sa araw na tayo po ay walang mga pasok. No, na tayo ay walang mga obligasyon sa eskwelahan. Kumbaga, doon sa tinatawag na holiday. So, patuloy natin ipag-pray na yung San Gaspar Mission Baptist Church ay makapagsimula ng mga ganun pong gawain. No? Ipag-pray na po natin ngayon na maging successful po ito. Kasi magsisimula po talaga tayo. Ngayon, kung wala pong sasama sa amin at wala pong sasama at walang gustong mag-share o mag-house to house, sigurado expected natin na hindi talaga po tayo dadami kasi wala namang gustong mag-cooperate. And I hope, nag-pray po ako sa Panginoon na naway huwag sana mangyari yun. Nawa doon sa mga holidays na darating tayo ay sama-samang makapag-house to house. Hahanap tayo ng isang lugar. Ngayon pa lang, mag-isip na kayo kung saan tayo mag-iikot para mag-share ng gospel. Magpuproduce tayo ng tracts kung pinakailangan. At yun po yung gagawin natin. And then pangalawa, yung ating pong pagtuturo sa mga bata, Brother Manalon, and Brother Gently, at yung ating mga children teachers, pwede rin po kayong sumama kung kayo ay available para tayo ay magkaroon ng children ministry sa labas. Okay po ba yun sa San Gaspar Mission Baptist Church? Amen. So, kasi kung hindi po tayo magsisimula, kailan pa? At kung hindi natin sisimulan, paano po tayo uusap o dadami? Paano dadami yung makakapilala sa Panginoon? Kaya, yan pong dalawang ministry na i-obserbahan ko pa kung mayroong magtugunit. And then, pag mayroong magtugunit dyan at naging ayos yung ating umpisa ng ministry, marami pa po tayong uumpisa na gawain. Kahit po tayo kakaunti. Kasi saan po ba nagsisimula, di ba? Sa kakaunti. Nag-uumpisa ka sa 3 hanggang sa sila ay makapag-share ng gospel. So yun po yung ating ngayong vision. Na tayo ay magkaroon ng ministry sa labas. Yung gusto mong mag-support, i-ready na. Kung yung gustong sumama. And I hope na sana ay, kasi gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi ko po ito kayang mag-isa. Na ako yung isang mag-house to house, ako yung isang hindi ko po kaya yon. Una, meron po akong pamilya, dapat alagaan, dapat asakasuhin, pero hindi ko po gagawin rason yan para hindi makaumpisa ng gawain. Doon po sa mga holidays na wala tayong mga paso, ay gagamitin natin ang pagkakataon para po tayo ay makapag-house to house. Yung ating church ay mag-produce ng mga tracts, ibig sa mga member, kung kailan natin sisimulan, mura lang naman yung mga tracts, pwede tayo bumili sa PCBS habang tayo po ay nag-discipleship. So, okay po ba sa inyo yun? Okay. So, I hope talagang ako yung masaya kung kayo ay makakasama ko sa ganitong gawain. So, hindi naman po tayo matatakot kasi habang nag-discipleship tayo, ay yung discipleship training kasi, yan po ay itinuturo para tayo ay matutong mag-share ng gospel sa mga individuals. At yan naman po ay may training actual. So bago tayo lumakas, gagawin po natin ngayon ng 2026. So yan lamang po yung ilang announcement natin. May nakalimutan pa ba? Sa calendar, re-request tayo kay Pastor Dayton. Yung calendar, kung nag-chat na sa akin si Pastor,
Nagtanong siya kung saan i-address kasi wala na nga kami dito sa church. So, sabi ko kanya, Sister Kitty address. Ewan ko kung nakipag-chat na si Pastor Edol. According po doon sa ating calendar. So, darating po yun kung loobin ng Panginoon. So, sige po, kung wala na, tayo po ito kayo para po sa ating closing prayer. Sa muling Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pag-motivate po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. And dahil Panginoon, yung aming pong plano ngayong 2026 ay mangyari. Nawa po mayroong mga buhay na mag-commit sa gawain ito at nawa ay patuloy niyo pong kaming tulungan para mas lalo po kaming lumago, lalo po kaming dumami o Diyos. Nawa yung aming mga talento, yung aming mga kakayahan, yung mga gamit namin sa iyo, nang mayroon po pupusa at pag-ibig po. Sa lahat ng naririto, pagpalain mo po kami, ingatan mo po kami, gabayan mo po kami sa aming pag-iwahiwalay, na may patuloy po kami makauwi ng maayos at ligtas sa aming masambahayan, Panginoon, nagdala ang kasiyahan at kagalakan na nagmumula sa inyo. Salamat po Panginoon, kami po ay iyong bigay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon. Nawa patuloy na makita sa aming buhay ang pagiging isang tunay na lingkod po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kami ng Panginoon.